Magandang araw mga kaibigan. Sa video ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng mouthwash at ang kanilang ingredients, benepisyo at sa anong sitwasyon ang bawat isa ay pinaka-epektibo. Sasagutin din natin ang katanungan ng isa sa mga subscriber natin. Ang tanong niya ay, yung hydrogen peroxide po, pwede po ba gawing pangmumog? Isa kutsara, lagay sa isang baso ng tubig? Saka, pag-uusapan din natin kung kailan inilabas ang unang mouthwash sa market. Kaya huwag kayo aalis at manatili sa panonood sa video na ito. Nais naming linawin na ang video na ito ay hindi sponsored ng anumang mouthwash company. Ang lahat ng detalye at rekomendasyon na ibinahagi sa inyo ay ayon sa mga research namin sa internet at ayon sa mga umiiral na standard sa dental care. Ang modernong commercial na mouthwash ay nagsimula noong 18th century. Ang Listerine ay isa sa pinakapopular na brand ng mouthwash. Ito ay orihinal na ginawa bilang antiseptikong solusyon noong 18th century para sa mga operasyon o surgery at hindi bilang mouthwash. Ito ay ginawa nila Dr. Joseph Lawrence at Jordan Whit Lambert at ipinangalanan itong Listerine noong 1879 bilang parangal kay Joseph Lister. Naging epektibo ito para maiwasan ang impeksyon after ng surgery, kaya ito ay nilunsad din bilang isang mouthwash noong mga 1890s. Ito ay nilabas sa merkado sa Estados Unidos at mula noon ay naging isa sa mga pangunahing produkto para sa oral hygiene. Pag-usapan naman natin ang mga ilan sa mga iba't ibang uri ng mouthwash. Unang-una, ang antibacterial mouthwash gaya ng Listerine. Ito ay may mga essential oils na may antibacterial properties, kaya ito ay epektibo sa pagpatay ng harmful bacteria sa bibig at sa pagpapabawas ng plaque. Maganda itong gamitin kung mayroon kang gingivitis o iba pang bacterial infection sa bibig. Pangalawa, ang fluoride mouthwash tulad ng ACK. Ang pangunahing aktibong ingredient ng ACK mouthwash ay ang sodium fluoride na epektibo sa pagpapalakas ng enamel at pagprotekta laban sa cavities. Bukod dito, mayroon itong iba't ibang auxiliary ingredients tulad ng water, alcohol at flavoring agents. Dahil iba't iba ang variant ng ACK mouthwash, inirekomenda na basahin ang label ng produkto para sa kumpletong listahan ng mga ingredients. Pangatlo, ang natural mouthwash na Bactidol. Ang pangunahing ingredients nito ay hexetidine at water. Ito ay kilala sa pagiging mabisa sa pagpatay ng bakterya at fungi at karaniwang ginagamit para sa sore throat. Ito ay may minimal na alcohol kaya mas gentle sa bibig kumpara sa ibang antiseptic mouthwashes. Ang pang-apat ay ang desensitizing mouthwash gaya ng Sensodyne. Ang pangunahing ingredients nito ay potassium nitrate at sodium fluoride na makakatulong sa pagbawas ng problema ng mga sensitive teeth. Kaya kung ikaw ay may sensitive teeth, ito ang tamang mouthwash para sa iyo. At ang panglima, ang whitening mouthwash tulad ng Colgate Optic White. Ang pangunahing sangkap nito ay hydrogen peroxide na nakakatulong sa pagpapaputi ng ngipin. Kaya kung ikaw ay may madidilaw na ngipin, ay maaaring makatulong sa iyo ito. Tandaan na maaaring maging sensitive ang mga ngipin kung ito ay gagamitin ng pangmatagalan. Ang paggamit ng mouthwash ay hindi pangmatagalan dahil may mga mouthwash na mataas ang level ng alcohol, kaya maaaring hindi ito angkop para sa mga bata
o yung mga tao na nais umiwas sa alkohol. Yung iba namang mouthwash ay kapag matagalang ginagamit ay nakapag-cause ng irritation sa gums at nakapagpa-sensitive na mga ngipin. Yung iba din na mouthwash ay pwede makaapekto sa natural balance ng good at bad bacteria sa iyong bibig. Ang labis na pagbaba ng lahat ng uri ng bacteria kasama na ang mga good bacteria ay hindi nakakabuti sa inyong oral health. Dahil sa mga reasons na ito ay mahalaga ang konsultasyon sa iyong dentist. Nasa huling bahagi na tayo ng ating video at sasagutin natin ang tanong ng ating subscriber na si Tonzi Motovlog hinggil sa hydrogen peroxide bilang mouthwash. Ang question niya ay, yung hydrogen peroxide po, pwede po ba gawing pangmumog? Isa kutsara lagay sa isang baso ng tubig? Ayon sa American Dental Association, ang hydrogen peroxide ay isang epektibong antiseptic. Kung ito ay gagamitin na mouthwash, ay dapat itong gamitin sa tamang konsentrasyon. Dapat ay 3% o mas bababa ang hydrogen peroxide at kailangang haluan o i-dilute ito ng tubig. Mahalaga ring malaman na may potensyal itong magdulot ng side effects tulad ng irritation o pagkapaso ng oral mucosa kung hindi tama ang paggamit. Kaya inirerekomenda na makipag-usap muna sa inyong dentista bago ito gamitin bilang mouthwash para mabigyan ka ng payo sa dilution. Salamat, Tonzi Motovlog, para sa iyong mahalagang katanungan. I-send mo sa akin ang iyong email. Nasa description box ang email ko. Padadala ko sa iyo ang giveaways ko dahil napili ang question mo para gawing video namin. Mga kaibigan, sana ay makatulong sa inyo ang video na ito para kayo ay makaapili ng bagay na mouthwash para sa inyong pangangailangan. Kung mayroon kayong karagdagang mga katanungan o gusto ninyong malaman ang sagot sa iba pang mga usapin na may kaugnayan sa oral health, mangyaring isulat ito sa comment section. Ang inyong mga katanungan ay maaaring mapili para masagot sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video para sa iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa oral health. Maraming salamat po sa inyong panonood.